Please subscribe and click notification bell para sa marami pang upload. Kabanata 71. Tristan. Tawag sa kanya ni Zinia nang makita siya nito. Oh, ma'am. Bakit po? Tanong naman ni Tristan. Bumili kasi ako kahapon sa mall, nag-grocery ako. E dinamihan ko para ang iba ay sa family mo. Nakangiting sabing dalaga. Namilog naman ang mata ni Tristan at saka napakamot sa kanyang ulo. Nakakahiya naman po, ma'am. Nag-abala pa po kayo, sabi niya sabay. Yuko. Lumapit sa Eva si Zinia at saka hinawakan siya sa balikat. Huwag kang ang mahiya dyan. Mas gusto kung makapal ang mukha mo. Dapat ang sabihin mo. Ma'am, dapat dagdagan mo pa eh. Dapat ganoon. Natatawang sabi ni Zinia. Ngumiti naman si Tristan. Naku ma'am, palabiro lang ako pero hindi naman ganon kakapal ang mukha ko. Nakalabing sabi ni Tristan. Tumawa si Zinia. Ay hindi ba makapal ang mukha mo? Tinaasan siya ng kilay ni Tristan. Grabe ka naman. Diyan, ma'am. Muling tumawa ang dalaga. Biro lang. Sige na. Dalhin mo na ito, saad ni Zinia sabay turo sa mga pinamili niya. Pagkatingin ni Tristan, nanlaki ang mga mata niya. Dahil ang daming box ang naroon. Ma'am. Sigurado ka po ba lahat ng ito? E nasaan po yung para sa inyo? Layong mga binili mo. Sabi Kangga sa iyo, di ba? Marami akong binili at oo, lahat ng yan ay para sa inyo ng family mo. Okay. Dalhin mo na ang lahat ng yan, nakangiting sabi ni Zinia. Tila nahiya naman si Tristan. Nahiya siya sa kabutihan ni Zinia para sa kanya. Sige po, ma'am. Bubuhitin ko na po ito. Marami pong salamat, wika niya at isa-isa nang binuhat ang mga box. Nakangiting pinagmamasdan ni Zinia si Tristan. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mapang-angga. Dahil habang nagbubuhat si Tristan ay lumalabas ang mga muscles nito sa katawan. At aaminin niya na gusto. Nakaagad niya ang kanyang driver. Hindi lang naman. Kasi ito basta driver para sa dahil kakaiba si Tristan. Masyado itong makulit at palagi siyang napapatawa kaya siguro nahulog agad ang loob niya sa binata. Ma'am naman. Huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Para tuloy ang nalulusaw sa titig mo. Nakangising sabi ni Tristan. Napakurap ng ilang beses si Zinia at saka napakamot sa kanyang ulo. Eh bakit ba? Gusto kitang titigan, may magagawa ka ba? Pagtataray niya. Tumawa naman si Tristan. Siya nga pala, ma'am. Gusto mong pumunta sa amin? Sumama sa akin. Namilog ang mata ni Zinia. Ha? Pupunta ako sa inyo. Tumanggaw si Tristan. Opo, ma'am, para makita mo po kung saan ako nakatira at kung ano ang itsura ng bahay namin. Pagpasensyahan niyo na po kung medyo hindi po ito kaaya-aya. Pero kahit na ganoon naman, masaya naman sa bahay. Ngumiti naman si Zinia. Loko. Huwag ka namang ano dyan. Hindi naman ako mapanglait na babae o ano. Kahit na maganda ang isang bahay, kung ang nakatira naman doon ay mas asama ang ugali o di. Kaya iisa lang ang tao, walang kwenta ito. Pero kung maliit naman ang isang bahay at maraming tao at masaya sila, mas maganda yun, okay. Tumanggo-tango naman si Tristan. Natutuwa siya. Dahil hindi kagaya ng ibang babaeng mayaman ang uugali ni Zinia. Kaya naman sumama si Zinia papunta sa bahay ni Tristan. At pagkababa niya ng sasakyan, nakita niya ang isang babae na may edad na sinusubuan ng isang lalaking may edad na rin. Nasa tingin niya ay ang mga magulang ni Tristan. Mama, kumusta na po ang lagay ni Papa? Tanong ni Tristan sa kanyang ina. Ito. Okay na ang papa mo pati ang kapatid mo okay na rin. Nagpapahinga lang sila, sagot naman ng kanyang ina. Bumaling si Zinia kay Tristan. Bakit? Ano ang nangyari sa papa mo at sa kapatid mo? Tumikim si Tristan. Na-hospital kasi sila at kauuwi lang po nila nung nakaraang araw. Pero okay naman na po silang dalawa. Tumanggo-tango si Zinia. Mabuti naman kung ganon. Mahirap pa naman kapag may sakit ang isang tao. Dapat pala maraming prutas ang binili ko. Kakaunti lang ang nabili ko eh. Bukas at bibili ako ng marami para sa papa at kapatid mo. Napakamot ng ulo si Tristan. Hala, ma'am. Huwag na po. Ayos na po ito. Napakadami na nga po itong binili. New para sa amin. Hinawakan siya sa braso ni Zinia. Di ba ang sabi ko sa iyo, huwag kang mahiya. Dapat makapal ang mukha mo. At sa kabigay ko naman ito. Bukal sa loob. Kung ibinigay ito sa inyo, okay. Dahil magaling kang driver, sambit ni Zinia sabay kindat. Napangiti naman si Tristan sabay yuko. Maraming salamat po, ma'am. At saka dapat nagsasabi ka sa akin kapag may mga
ganitong ganap sa inyo. Para makapagbibigay akong tulong. Sa susunod magsasabi ka, ha? Dagdag pa ni Zinia. Napakagatlabi naman si Tristan sabay tango. Opo, ma'am maraming salamat po. Okay sige. Pero wala na bang bill pa sa ospital? Sabihin mo kung maroon para ako na ang magbabayad. Tulong ko na sa inyo, nakangiting sabi ni Zinia. Umiling si Tristan. Wala na po, ma'am. Nag-awan ko na pong paraan. Matamis na ngumiti si Zinia. Bilib talaga ako sa iyo. Bilib ako sa pagiging madiskarte mo para sa pamilya mo. Sige na, ibaba muna ang mga box sa sasakyan para may ayos na nila mama mo at mga kapatid mo. Tumanggaw naman si Tristan at saka kinuha na ang mga box. Ang mga kapatid naman niya ay excited na. Pinagbubuksan ang mga box nang may pasok niya ito sa loob ng kanilang bahay. Ma'am Zinia, kayo po ba ang amo ng anak ko? Biglang sabi ng ina ni Tristan. Ay opo, ako nga po. Kumusta po kayo? Magalang. Nasabi ni Zinia. Ito po. Medyo maraming pagsubok sa buhay pero nakakaraos pa rin. Salamat at maroon akong napakasipag na anak na si Tristan. Nga pala, ma'am. Napakaraming box yata ang ipinapasok ng anak ko sa bahay namin. Ano po ang mga yon? Tanong ng ina ni Tristan. Ngumiti si Zinia. Ayos lang po iyan. Para sa inyo. Po talaga iyan. Groceries po. Naiiyak na napangiti ang ina ni Tristan. Maraming salamat po, ma'am. Napakabuti po ninyo. Walang anuman po. Deserve po yan ni Tristan. Dahil magaling po siyang driver at masipag po siya. Bibihira na lang po kasi ang ganiyang lalaki. Kaya as a reward na rin po para sa kanya yan, nakangiting. Sambit ni Zinia. Saglit na nakipagkwentuhan si Zinia sa mga magulang at kapatid ni Tristan. Natutuwa siya sa mga kapatid ni Tristan dahil makukulit ang mga ito habang ang mga magulang naman ng binata ay mabait. Ilang oras din siguro iyon bago siya inihatid ng binata sa kanyang bahay. Alam mo, nakakatuwa sa inyo, sambit ni Zinia. Nang makapasok siya sa loob ng kanilang bahay. Ngumiti si Tristan. Bakit? Ang kukulit ng mga kapatid mo. Ang sayang. Makipagkulitin sa kanila. Ito kasing sila mommy at daddy, hindi man lang ako dinagdagan. Hindi man lang. Gumawa pa ng isang anak para may kapatid ako. Nakakainis. Wala tuloy akong kalaro at kausap. Tapos, tingnan mo ngayon, iniwan nila ako dito sa bahay at ako pa ang namamahala na kumpanya. Tapos silang dalawa. Nandoon sa ibang bansa na akala mo teenager lang at bagong magjowa. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit, nakangusong sabi ni Zinia. Tumawa naman si Tristan. Bakit kasi ayaw mo pang magkaroon ng boyfriend, ma'am? Para kahit paano, maging masaya ka. Kumbaga, syempre kapag may boyfriend ka, magbibigay aliw po sa'yo, di ba? Papasayahin ka ng boyfriend mong yun. Tumitig sa kanya si Zinia. Alam mo, Tristan, kung tutuusin maraming lalaki ang nanliligaw sa akin. Maraming lalaki ang nagpapapansin dyan sa akin pero hindi ko pinapansin. Ayoko sa kanila. Humor ko ang kilay ni Tristan. At bakit naman? Ma'am, bakit po ayaw mo sa kanila? For sure. Mayayaman ang mga iyon at mga gwapo, di ba? Umirap si Zinia. Oo nga mga gwapo at mayayaman nga sila pero mayayabang. Ayokong ganoong lalaki, kahit na mahirap lang ang lalaki basta mabait at mahal ako, masaya na ako doon. Ngumisi naman si Tristan sabay kamot sa kanyang batok. Para ka namang nagpaparinig ka sa akin. Ma'am, huwag kang mag-alala, malapit na po kitang mahalin, sambit ni Tristan sabay tawa. Nag-init na naman ang mukha ni Zinia sa sinabing iyon ng binata kaya nahampa niya si Tristan. Ewan ko sa'yo. Kahit kailan ka talaga ang pilyo mo. Natatawang sabi ni Zinia habang nagsisimula na namang mamula ang kanyang pisngi. Tumitig naman sa ya si Tristan. Titig na para bang may ibig sabihin. Napalunok naman ng laway si Zinia. Hoy huwag kang ang ganyan. Kung makatitig ka sa akin, parang may gusto kang sabihin, wika ni Zinia. Sabay irap. Mapait na ngumiti si Tristan. Sa totoo lang kasi ay binigyan siya ni Susana ng isang buwan para enjoy sa buhay binata. At pagkalipas ng isang buwan ay ikakasal na silang dalawa. Pumayag na kasi siyang magpakasal sa babaeng iyon para lamang mailigtas ang kapatid at kanyang ama. Kaya nakauwi na ito noong nakaraang araw sa kanilang bahay. At nalulungkot siya. Dahil wala silang pag-asang dalawa ni Zinia. Wala po, ma'am. Kasi sa totoo lang parang hindi. Na basta crush ang nararamdaman ko para sa iyo eh. Parang mahal na kita, seryosong sambit ni Tristan. Sabay lunok ng laway. Ilang beses namang kumurap-kurap si Zinia. Kasabay noon ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakaawang lang ang kanyang bibig at hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya.
Nakatitig lamang siya kay Tristan. Sige na po, ma'am. Magpahinga na po kayo dahil uuwi na rin po ako sa amin. Bye po, ma'am at maraming salamat po sa binigay ninyo, nakangiting sabi ni Tristan. Akma na sanang tatalikod si Tristan ng hawakan siya sa braso ni Zinia. Kumunat ang noo ni Tristan. Bakit po, ma'am? Tanong ni Tristan. Huminga ng malalim naman ang dalaga bago nagsalita. Ano kasi? Tumaas ang kilay ni Tristan habang nakatitig sa dalaga habang si Zinia naman ay nag-iwas ng tingin kay Tristan. Rinig na rinig niya ang tibok ng puso niya. At hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya. Ngayon. Ano po, yun ma'am. Sabihin niyo na po bago ako umalis. Tanong ni Tristan sabay kagatlabi. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nadarama. Hindi alam ni Tristan kung bakit bigla siyang kinabahan. Nakatitig lang siya kay Zinia at naghihintay sa sasabihin nito sa kanya kasabay noon ang pamamawis ng kanyang noo. Napalunok naman ng laway si Zinia at saka yumoko. Gu. G gusto na kita, Tristan. Gusto na rin. Kita, buong tapang nasabi niya sabay kagatlabi. Nagulat naman si Tristan sa sinabing iyon ni Zinia. Hindi niya inaasahan na aamin sa kanya ang dalaga. Kaya naman sa gulat ni Tristan ay bigla na lamang niyang siniil ng halik si Zinia. Halik na puno ng pinanabik na agad namang tinugon ng dalaga. Kabanata 72. Hindi agad makatulog si Zinia dahil naiisip niya ang halik ni Tristan sa kanya. Pakiramdam niya nga ay hinahalikan pa rin siya ni Tristan hanggang ngayon. Kavo naman napahawak siya sa kanyang labi sabay ngiti. Kanina pa siya papalit-palit ng posisyon ng pagkakahiga sa kanyang kama pero hindi pa rin siya makatulog. Ginugulo ni Tristan ang kanyang isipan. Hay nako. Nakakainis talaga tong si Tristan. Hindi ako makatulog. Nakangiting bulong ni Zinia sa kanyang sarili. Habang sa kabilang banda naman, ganoon din ang nangyayari kay Tristan. Hindi rin siya makatulog dahil naiisip niya ang mainit na halik nilang dalawa ni Zinia. Nakangiti siya habang nakahawak sa kanyang labi at iniisip na hinahalikan pa rin niya si Zinia. Pag-alaw. Galaw pa nga ang kanyang paa dahil talagang kinikilig siya. Kinuha niya ang kumot at saka nagtaklab nito. Habang sa ilalim ng kumot ay malawak siyang nakangiti. Sa mga oras na iyon ay gusto ng kausapin ni Tristan si Zinia dahil hindi naman siya makatulog. May parte sa kanya na gustong mahalikan ang dalaga. At gusto NG rin yung makausap kaya naman kinuha niya ang kanyang cellphone at saka tinawagan ang dalaga. Napakagatlabi si Tristan kasabay ng panginginig ng kanyang kamay habang tinatawagan ang number ni Zinia. Halos mapatalon naman sa gulat si Zinia nang mag-vibrate ang cellphone niya. Sumili ang matamis. Nangiti sa kanyang labi nang makita ang pangalan ni Tristan sa screen ang kanyang cellphone. Tumikim siya ng ilang beses bago niya sinagot ang tawag ng binata. Hello, bakit gising ka pa? Sambit ni Zinia na pinalamang ang kanyang boses. Narinig niya ang mahinang tawa ni Tristan sa kabilang linya. Hindi kasi ako makatulog ewan ko. Ba, parang gusto kitang makausap ngayon kahit sa totoo lang gusto kitang makita. Kaya napatawag ako. Napahawak naman sa kanyang labi si Zinia at saka nagpakisay-kisay sa kanyang kama. Ha? Bakit? Hindi ka makatulog? Bakit naman? Tanong niya kay Tristan. Hindi ko nga alam eh. Siguro dahil gusto kasi kitang makita ngayon. Kaya ito. Tinawagan na lang kita. Para kahit papaano ay makausap kita. Gabi na rin kasi. Sagot naman ni Tristan sa kabilang linya. Napakagatlabi naman si Zinia. Gusto niya ring makita si Tristan. At sa totoo nga lang ay gusto niya talagang tawagan ito kanina pa. Ngunit pinipigilan niya lang ang kanyang sarili dahil ayaw niyang mag-first move. Kung gusto mo, pwede naman tayong magkita. Ngayon sambit niya sabay kagatlabi. Tumawa naman sa kabilang linya si Tristan. Gusto ko talaga. Kaso paano naman ako makakapunta dyan? Wala nang biyahe ng jeep ngayon. Gabi na din kasi. Talaga. Di ako na lang ang pupunta dyan. Sige na. Ibaba ko na itong tawag. Puntahan kita ngayon. Labas ka na lang sa bahay ninyo, kinikilig na sambit na sabi ni Zinia bago ibinaba ang tawag. Mabilis siyang bumangon at naghanap ng kanyang masusuot. Hindi na nga siya nakapagsuot ng brasa. Kamamadali. Kaya kinuha na lamang niya ang kanyang hoodie at yun ang kanyang isinuot. At saka siya nagtungo na sa labas. Binuksan niya na ang makina ng kanyang sasakyan at saka pinaandar ito. Habang si Tristan naman ay marahang kumilos at naglakad palabas ng kanyang kwarto. Maingat niyang isinara ang gate ng kanilang bahay at doon na naghintay sa labas. Nang masilayan niya ang sasakyan ni Zinia. Hindi niya maiwasang kiligin dahil talagang pinuntahan pa siya ng dalaga para makita lamang siya nito.
O bakit ngiting-ngiti ka dyan? Tanong sa kanya. Ni Zinia habang nakangiti. Kumamaw naman ng ulo si Tristan. Syempre. Kinikilig ako dahil talagang pinuntahan mo pa ako dito. Para lang makita ako. Pakiramdam ko tuloy ang gwapo. Ko. Tumawa naman si Zinia. Ewan ko sa iyo. Sumakay ka na sa sasakyan ko. Anong gusto mong gawin? Natin. Tanong sa kanya ni Zinia. Lumabi si Tristan at saka nag-isip ng pwede nilang gawin. Parang gusto kong mag-inom. Ngayon habang nagkukwentuhan tayo. Kasi ilang buwan na rin akong hindi nakakapag-inom. Tumanggaw si Zinia. Okay sige. Pwede naman kaso. Wine lang ang mayroon sa bahay, okay lang basa. Iyo. Agad na tumanggaw naman si Tristan. Oo naman. Ayos lang. Nakakalasing din naman yun eh. Marami ka namang wine, di ba? Oo, marami doon sa bahay kasi yun ang madalas kung inumin. Nakangiting tumanggaw si Tristan kaya naman pinaandar na Zinia ang kanyang sasakyan. Pagkarating nila sa bahay ni Zinia ay kaagad na inilabas ni Zinia ang mga wine. Inilapag niya ito sa mesa. May ilang wine na mataas ang volume ng alkohol. Kaya naman siguradong malalasing sila sa daming alak na inilabas na Zinia. At doon na sila uminom sa kwarto niya. Bakit dito tayo iinom? Kwarto mo to. Tanong ni Tristan. Ayoko sa sala. Baka kasi maabutin tayo ng mga kasambahay dito bukas. Malaman na may dinala akong lalaki dito sa bahay. Baka magsumbong pa yun kina Mommy at Daddy, sagot naman ni Zinia. Napatango naman si Tristan. Sa bagay tama ka. At least dito pwede mo pang ligpitin, di ba? Oo, kaya madjay gising na lang ako bukas ng maaga. Para ligpitin ang mga bote, sabi naman ni Zinia. Tumanggaw-tango naman si Tristan at nagsimula na silang uminom. Tawa ng tawa si Zinia habang nagkukwento si Tristan ng mga kung ano-anong kalokohan. Hindi nga nila napapansin na napaparami na pala sila ng nainom. Hanggang sa umiikot na ang paningin ni Zinia dahil nahihilo na siya. Ganoon din ang nararamdaman ni Tristan. Pakiramdam niya ay nagliliyab na ang katawan niya sa init dahil sa kanilang iniinom. Haze. Ang sakit ng ulo ko. Nahihilo na ako, sambit ni Zinia at saka humiga sa kama. Napatingin sa kanya si Tristan. At dahil walang suot na bra si Zinia, bakat na bakat sa kanyang manipis na suot pantulog ang kanyang 0 nanograms. Napalunok ng laway si Tristan. Dala na rin ang init ng kanyang katawan ay nilapitan niya ang dalaga at saka bigla na lamang itong pinatungan. Nanlaki naman ang mamata ni Zinia. Ngunit hindi naman niya sinaway ang binata sa ginawa nitong pagpatong sa kanya. Napakaganda mo talaga, Zinia. Sambit ni Tristan na mapunggay ang mga matang nakatingin kay Zinia. Nag-init na rin ang katawan ni Zinia dahil magkadikit na ang kanilang mga balat. Hinawakan siya sa mukha ni Tristan at pagkatapos ay bigla na lamang siya nitong siniil ng halik. Hinayaan na lamang niyang angkinan ni Tristan ang kanyang labi at tumutugon na rin siya sa bawat paggalaw ng labi ng binata. Habang ang kamay ni Tristan ay gumagapang nasa dibdwan ni Zinia. At marahan niyang hinaplos-haplos ayon. Kaya naman, napaigtad Zinia. Hindi na nga niya napansin na nahubad na pala ni Tristan ang kanyang suot na pang itaas at mahina siyang napaungol sa pagitan ng kanilang halikan nang dumampi ang mainit na palad ni Tristan sa kanyang D1 bib. Bumaba ang halik ni Tristan sa 3 gramo ni Zinia at saka sinipsip iyon dahilan para mamula ito. Isang malaking hiki ang inalagay sa kanyang leg ni Tristan. Bago bumaba ang halik nito sa kanyang dibdib. Inikot. Ikot ni Tristan ang kanyang mainit na D1 la sa 0 nanograms ni Zinia kaya naman napasabunot sa kanya ang dalaga. Ang sarap. Sambit ni Zinia sabay tingin kay Tristan habang pinaglalaroan ng deal 4 nito ang kanyang 0 nanograms. Ang isang kamay ni Tristan ay maarang nilalamaz ang kabila niyang D1 bib. Habang mabagal na ikinikiskis ni Tristan ang kanyang naninag 4S na alaga kay Zinia. Mas lalong nag-init si Zinia. Pakiramdam niya nga ay basa na ang kanyang PE dahil may naramdaman siyang lumabas sa kanya. Salaitan ang ginawang paglalaro ni Tristan sa dibdwan ni Zinia. Dahilan para magkaroon ulit ito ng pulang marka. Hanggang sa bumaba ang halik ni Tristan sa tiyan ni Zinia. At saka biglang hinubad ang pang-ibaba nito kasama ang suot nitong panty. Ibuan no ka ni Tristan ang hita ni Zinia at napangiti ng malawak nang makita ang M4 mulang PE nito. Nakaramdam naman hiyasi Zinia kaya tinakpan niya ng kanyang kamay ang kanyang bakana. Tumingin sa kanya si Tristan. Huwag mong takpan, Zinia. Huwag mong takpan. Ang kagandahan mo, sambit ni Tristan at saka inalis ang kamay ni Zinia doon. Napalunok ng kanyang laway si Zinia. At nanlaki
Ang kanyang mata ng dil-apat ni Tristan ang kanyang. H1wa. Oh. Hindi mapigil ang ungol ni Zinia. Nagpapelang-pelang pakaliwa at pakanan ang ulo ni Zinia dahil sa sobrang sarap na kanyang nararamdaman. Kasya ba sa akin yan? Ang laki, ang haba at ang taba ng etwantis mo. Sambit ni Zinia. Siya. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang. Ang gagawin ko. Sambit ni Tristan at saka itinutok na. Halos mapasigaw sa sakit Zinia nang may pasok na ni Tristan ang ulo ng kanyang PI. Marin siyang kumapit sa braso ni Tristan at bumaon ang kanyang kuko doon. Natarante naman si Tristan kaya agad na hinugot ang kanyang alaga. Nakita niya ang bahid ng dugo sa kanyang Bakit mo hinugot? Pinagpapawisang sabi ni Zinia. Kasi nasasaktan ka na. Nag-aalalang sabi ni Tristan. Sige na. Ituloy mo lang. Titiisin ko na lang, sabi naman ni Zinia sa nailunok ng kanyang laway. Humingang malalim si Tristan at saka muling. At tila may nakaharang sa loob ng dalaga ang ibig sabihin ay birhen pang ang talaga ito. Ang sakit. Umiiyak na daing ni Zinia. Sabay baon ng kuko niya sa braso ni Tristan. Pakiramdam niya ay may napunit na laman sa kanyang loob nang may pasok na ng buo ni Tristan. Ang kanyang PI. Ilang segundo muna siyang hindi gumalaw. Bago mabagal na umulos. Napakagat. Labi si Zinia dahil sa sakit at hapdi na kanyang nararamdaman. Habang si Tristan naman ay bahagyang binilisan ang pag-ulos sa ibabaw ni Zinia. Unti-unti ay nababawasan na ang sakit na nararamdaman ni Zinia. Hanggang sa binilisan na ni Tristan ang kanyang pag-B0. Ungol ni Zinia nang mapalitan ng sarap ang kaninang sakit na kanyang nararamdaman. Isinabit niya ang kanyang hita sa baywang ni Tristan. Habang ang binata naman ay mas binilisan ang paggalaw sa kanyang ibabaw. Walang humpay ang ginawang pag-B4 yon ni Tristan kay Zinia dahil matagal na rin siyang nasasabik na maangkin nito. Zinia. Ang sikip mo. Ang sarap mo. Binalot ng ungol nilang dalawa ang buong kwarto. Napakapit ng mahigpit si Zinia sa braso ni Tristan. Dahil pakiramdam niya ay muli na naman siyang lalabasan. Kapwa sila pa isang dalawa at mainit na pagsasalo nila ngayong gabi. Lalabasan na ako. Hiyaw ni Tristan at saka isinagad sa loob ni Zinia ang kanyang alaga. Nang inag sa ibabaw ni Zinia si Tristan. Isinabog niya ang kanyang K4 tas sa loob ng dalaga. Naramdaman na lang ni Zinia ang mainit na likido ni Tristan sa kanyang loob. Hinihingal na humiga sa kanyang tabi si Tristan at pagkatapos ay hinalikan siya nito sa labi. Matulog na tayo. Sambit ni Tristan at saka siya niyakap ng mahigpit. Napangiti naman si Zinia at saka sumiksik sa dibdib ni Tristan. Wala siyang pagsisisi na nararamdaman sa mga oras na Ivan na kay Tristan niya ibinigay ang kanyang iningatang bulaklak. Kabanata 73. Tanghali na nang magising si Zinia. Marahan niyang iminulat ang yang mga mata at napatingin sa kanyang tabi. Tulog na tulog pa rin si Tristan. Napangiti na lamang siya at ilang sandali pa ay naramdaman na niya ang kirot sa pagitan ng kanyang hita. Naalala niya ang nangyari sa kanila kagabi at napangiti na lamang siya. Marahan siyang bumangon ngunit nanginginig ang kanyang kalamnan. Pakiramdam niya nga ilalagnatin siya. Teka lang. Huwag kang bumangon, sambit ni Tristan na ngayon ay gising. Kaagad na bumangon si Tristan at nanlaki ang mga mata ni Zinia nang makita ang naninigas nitong PI. Napalunok siya ng kanyang laway habang nakatingin sa bakit gising na gising yan? Sambit ni Zinia. Na ngayon ay namumula na ang mukha. Nginitian siya ni Tristan. Ganyan talaga yan. Kapag umaga, may flag ceremony kaya palaging nakatayo, biro ni Tristan. Mahina namang natawa si Zinia sabay takip ng kanyang mukha gamit ang kanyang palad. Narinig niya ring tumawa si Tristan. Huwag ka munang babangon. Alam ko masakit ang nangyari sa'yo dahil nawasak kita kagabi. Sort talaga. Pero paano kaya ako makakalabas nito? Gusto ko sana kitang pagsilbihan kaso sa tingin ko nandyan na sa labas ang mga kasambahay sa bahay na ito. Sambit naman ni Tristan. Napaisip bigla si Zinia. Hanggang sa kinuha niya ang kanyang cellphone at saka kinalikot niya ayon. Pagkatapos ay nakangiting tumingin siya kay Tristan. O bakit nakangiti ka? Tak ang tanong ni Tristan. Sa kanya. Nag-message ako sa GC namin kung saan nandun ang dalawang kasambahay dito sa bahay. Sinabi ko na mag-day off sila ng 3 araw para ako lang ang nandito sa loob ng bahay. Saad ni Zinia. Napangiti naman si Tristan. 3 araw talaga. Sa bagay ilang araw din yan bago gumaling. Ano? Paalis na ba sila? Oo. Siguro magpaglipas lang tayo ng 1 oras.
Bago ka lumabas sa kwarto kong ito, saad ni Zinia sabay ngiti. Tumanggo naman si Tristan at pagkatapos ay tumabi siya kay Zinia. Niyakap niya ang dalagang mahigpit. Zinia. Tawag ni Tristan sa dalaga habang yakap niya ito. Bakit? Tanong naman ni Zinia sa kanya. Huminga ng malalim si Tristan at saka tumingin kay Zinia bago nagsalita. Gusto ko lang humingi ng sorry dahil sinamantala ko ang pagiging lasing nating dalawa kagabi. Nagawa kong kunin ang pinakaiingatan mo. Patawarin mo sana ako. Zinia. Seryosong sambit ni Tristan sa malamyos na tono. Ngitian naman siya ng dalaga at saka hinaplos sa pisngi. Hindi mo na kailangang mag-sorry kasi ginasto ko rin naman ang nangyari sa atin. At saka, hindi mo naman ako pinilit, di ba? Hinayaan lang. Kita na gawin ang gusto mong gawin sa akin. Tumikim si Tristan. Hindi ko lang talaga maiwasang makaramdam ng guilty kasi nga lasing tayo eh. Ano ka ba? Hayaan mo na. Wala naman akong pinagsisisihan. At isa pa, gusto na rin naman kita. Kaya huwag ka ng ano dyan, natatawang sabi ni Zinia. Mapait na ngumiti si Tristan. Mas lalo siyang nakakaramdam ng lungkot dahil ilang linggo na lang ay matatapos na ang isang buwan na palugit sa kanya ni Susana. Gusto na sana niyang magtago o umatras sa kondisyon nito. Ngunit wala siyang magagawa dahil nabayaran na ang lahat ng utang nila sa ospital ni Susana. At napakalaking halaga ang binayad nito. Kaya kailangan niyang tumyupad sa pinag-usapan nila. Kahit sa totoo lang, ay may kirot sa kanyang dibdib. O bakit bigla kang naging malungkot dyan? May problema ba? Tanong sa kanya ni Zinia nang mapansing tila malungkot siya. Kaagad nang umiti si Tristan upang hindi mahalata ni Zinia na may problema nga siya. Wala loko. Naisip ko lang yung ginawa ko sa iyong pananamantala. Pinisil siya sa ilong ni Zinia. Huwag mo nang isipin yun dahil ginasto ko nga, okay. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Basta masaya naman ako na ikaw ang lalaking nakona sa akin at hindi ko naman pinagsisisihan ang bagay na iyon. Hinawakan ni Tristan ang pisngi niya at saka hinaplos ito. Sa mga oras na ayon ay gusto na niyang maiyak dahil ilang linggo na lang ay hindi na niya pwedeng makasama pa ang dalaga dahil makakasal na siya sa isang babaeng hindi naman niya gusto o mahal. Zinia. Alam mo bang napakasaya ko dahil nakilala kita. Noong una pa lang talaga ay nabighani na ako sa ganda mo. Simpre. Sino ba namang hindi mabibighani sa kagandahan mo, di ba? Kaya dinaan ko na lang sa biro. Hindi ko nga alam ko o inaasahan na aabot tayo sa ganito eh. Akala ko talaga hindi mo ako mapapansin. Kumbaga, hindi mo mapapansin ang isang mahirap na kagaya ko. Sambit ni Tristan sabay tawa ng alanganin. Tinuwanan siya ni Zinia. Di ba sinabi ko nga sa iyo noon? Wala naman akong pakialam sa mga mayayamang lalaki na yan. At saka ang yayabang nga nila eh. Para lang silang mga top mole sa tabi na nagpapapansin sa akin. Tumawa naman ng malakas si Tristan. Eh bakit? Ako napansin mo ako. Eh di ba niyayabangan din? Kita. Sinasabi ko sa'yo na ang gwapo ko. Eh iba naman yung pinagyayabang mo sa akin. Yang kagwapuhan mo lang naman. Eh sila. Pinagyayabang nila na gwapo sila pati na ang yaman nila. Na para bang sinasabi nila sa akin na hindi na ako lujay kung sila ang lalaking makakatuluyan ko. Nakakainis kaya. At isa pa. Malalandi sila no. Eh ikaw puro kakalokohan. At isa pa, humanga rin ako sa pagiging mabuting kuya mo sa mga kapatid mo. Kaya ayon. Siguro. Yun ang dahilan kaya kita nagustuhan, sambit ni Zinia sabay kindat. Napakagatlabi naman si Tristan dahil bigla siyang kinilig. Talaga. Humanga ka sa akin. Oo nga. Ito naman parang hindi naniniwala. Kinurot ni Tristan sa pisngi si Zinia. Naniniwala. Ako, siya nga pala, sa tingin mo ba nandyan pa ba ang mga kasambahay mo? Kinuha ni Zinia ang kanyang cellphone at tumingin sa oras. Wala na yata. Sige na, lumabas ka na. Pwede ka nang lumabas. Ngumiti naman si Tristan at saka bumangon na. Sige dito ka lang, ha? Magluluto ako ng pwede. Kung iluto doon, okay. Tumanggo naman si Zinia, okay sige. Kompleto naman mga rekado doon sa ref. May mga karne. Doon gulay at iba pa. Ginawaran muna siyang halik sa labi ni Tristan. Bago ito tuluyang lumabas ng kanyang kwarto. Hindi naman mapigil ang kiligin ni Zinia kaya nasa bunutan niya ang kanyang sarili. Habang sa kusina naman ay abala si Tristan sa paghahanap ng rekado ng pagkaing lulutuin niya. May ngiti sa kanyang labi habang siya ay naghihiwa. Isang oras din siyang nasa kusina bago tuluyang natapos sa kanyang niluluto. Nagsandok siya ng katamtamang dami para sa kanilang
Dalawa ni Zinia at Marahang naglakad patungo sa kwarto ng dalaga. Wow! Ang bango naman. Amoy palang masasabi. Kunang masarap, nakangiting sabi ni Zinia. Masarap talaga yan. Sige na, kumain na tayo. Susubuan na kita, nakangiting sabi ni Tristan at sa kahinay pa ng kanilang pagkain upang ito ay lumamig. Kulang na nga lang ay mabarak ang bibig ni Zinia sa lawak ng kanyang ngiti. Sa loob-loob niya, hayayon lang siya kinilig ng sobra. At masasabi niyang masarap iyon sa pakiramdam. Sinubuan lamang siya ni Tristan kaya naman madami siyang nakin. Talagang masarap ang nilutong ulam ni Tristan para sa kanya kaya naman magana siyang kumain. Grabe. Ang dami kong nakin, nakangiting sabi ni Zinia sabay hawak sa kanyang tiyan na bahagyang lumaki dahil sa dami ng kinain niya. Natawa naman si Tristan. Oo nga eh. Kada subo ko sa iyo ng pagkain, mabilis na nauubos sa bibig mo. Mabuti naman at nagustuhan mo ang luto ko. Ngumiti ng matamis si Zinia. Syempre naman. Ang sarap kaya ng luto mo, the best. Wika ni Zinia sabay tawa ng mahina. Samantala, Mering napapikit si Susana sabay kuyom ng kanyang kamao nang malaman niyang nandoon natulog si Tristan sa amo nitong si Zinia. Nag-background check siya sa pagkatao ni Zinia. At nalaman niyang mula sa mayamang pamilya ang dalaga at may sariling yaman na rin. Ito. Hindi niya maitatangging maganda nga si Zinia kaya naman nahulog kaagad doon si Tristan at alam naman iyon ni Susana. Pero wala siyang pakialam. Dahil alam naman niyang makukuha niya si Tristan pagtapos ng isang buwang palugit niya dito. Nagagawin niya ang lahat para makalimutan nito si Zinia. Ayos ka lang ba, Susana? Tanong sa kanya ng kaibigan niya. Ayos lang. Medyo naiinis lang ako dahil sa nalaman ko, kalmadong sambit ni Susana. Ngumiti naman si Rosalinda. Hayaan mo na. Sa iyo naman ikakasal ang lalaking yon. Sana lang. Talaga ay magawa kanyang mahalin. Bumaling si Susana sa kanyang kaibigan. Habang si Rosalinda naman ay nakatingin lang din sa kanya. Talagang mamahalin niya ako dahil iyon ang sinisigurado ko. Buong kampiyansang sabi ni Susana. Kabanata 74. Pwede bang ganito na lang tayo? Sambit ni Zinia habang yakap siya ni Tristan. Katatapos lang ng kanilang mainit na sandali kaya naman nagpapahinga na sila ngayon. Hinalikan siya sa noo ni Tristan habang hinahaplos ni Tristan ang kanyang braso. Pwedeng pwede. Kaso marami kang gagawin. At busy kang tao. Hindi pwedeng nakahilata ka lang buong araw, sagot naman ni Tristan sabay. Halik muli sa noo ni Zinia. Lumabi naman si Zinia. Kaya nga eh. Pero, tinatamad akong kumilos ngayon. Bahala na muna. Ang secretary ko doon sa kumpanya namin. Alam naman niya ang gagawin. Matulog na muna tayo. Ulit, ha. Ang sarap palang matulog ng may katabi. Nang may kayakap. Sambit ng dalaga sabay. Hagik-hak. Nginitian siya ni Tristan. Oo. Sobrang sarap sa pakiramdam na matulog ng may kayakap. Kumusta pala ang pakiramdam mo? Nasasaktan ka pa rin ba sa tuwing gumagalaw ako? Marahang umiling naman si Zinia. Hindi na. Ang sarap na sa pakiramdam. Ganun pala iyan. No. Sa una lang masakit pero sa huli ang sarap. Na. Tumawa naman si Tristan sabay tango. Oo ganun. Nga sa una lang naman masakit dahil parang may napunit sa'yo. Pero kapag naulit na ng naulit, nakakabaliw na sa sarap. Sobrang sarap na parang gusto mong gawin palagi. Pinamulahan ng mukha si Zinia at saka mabagal siyang tumango. Oo. Kaya nga ang nararamdaman ko, para akong mababaliw sa sarap. Sa tingin ko kailangan palaging muna akong paliligayahin sa kama palagi, sambit ni Zinia sabay hagik-hak. Pilyong ngumisi si Tristan. Mukhang hinahanap. Hanap mo na ako, ah. Hinahanap mo na ang pagbayo ko sa iyo. Tumawa si Zinia. Totoo naman kasing hinahanap na ng kakanyang katawan ang mainit na haplos ni Tristan. Kung paano nito sambahin ang kanyang katawan. Talagang nakababaliw. Parang ganoon na nga pero ano nga bang mayroon tayo? Hindi naman pwedeng ganito na lang tayo, di ba? Wala ka bang balak na ligawan? Ako. Tanong no Zinia. Natahimik bigla si Tristan. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Hindi naman Neva. Pwedeng aminin kay Zinia na ikakasal na siya. Dahil ayaw niyang masaktan ang dalaga. Syempre. Ano? Liligawan kita pero nahanap muna ako ng magandang tiyempo. Leon Bang. Romantic. Pagsisinungaling ni Tristan sabay. Tingin sa ibang direksyon. Kinikilig na niyakap ng mahigpit ni Zinia ang binata. Wow. May paganoon ka pa talaga. Okay. Sige. Hihintayin kita kung kailan mo ako liligawan. Siguraduhin mo lang na napaka-romantic niyan. Para naman kiligin ako ng sobra.
Tipid na ngumiti si Tristan at saka niyakap na. Lamang niya si Zinia. Yakap na tila ba ayaw na. Niyang bitawan pa ang dalaga. Dahil hindi niya. Alam kong magagawa niya pa bang yakapin si Zinia nang napakahigpit kapag naikasal na siya. Kay Susana. Wala nang ibang ginawa sina Tristan at Zinia kundi ang magharutan, maglamangan at pagsaluhan. Ang mainit na sandali buong araw. Talagang sinusulit ni Tristan ang araw na magkasama sila ni Zinia. At wala siyang pinapalampez. Bawat galaw niya ay talagang sinasagad niya at lahat ng ayon ay sa loob niya ipinuputok na para bang gusto niyang punlaan ang dalaga. Tristan, pwede bang ipagluto mo ako ng may sabaw? Wika ni Zinia sabay ngiti. Oo naman basta ikaw. Kahit anong gusto mong ipaluto ay pwedeng-pwede, nakangiting sabi ni Tristan at saka nagtungo na sa kusina. Mabilis ang kanyang galaw habang nagluluto. Talagang nagpapakitang gilas siya kay Zinia. At ginagawa niya ang lahat ng ito para maging memorable ang bawat araw na magkasama silang dalawa. Habang si Zinia naman ay nakatingin lamang kay Tristan. Pakiramdam tuloy niya ay nagkaroon siya ng instant boyfriend. Kung saan pinaliligaya na siya sa kama at inaasikaso pa siya. Ang ganang pakiramdam ni Zinia habang kapiling niya ang binata. Parang ayaw na nga niyang mawala ito sa kanyang tabi. Ayaw na niyang umalis si Tristan. Hindi na nga niya namalayan na 3 araw na pala ang lumipas simula nang magkasama silang dalawa. 3 araw na rin nasa kanya si Tristan. Dahil hindi pa ito umuuwi sa kanila. Kaya naman, bukas ng umaga ay uuwi na ito pagkatapos siyang ihatid sa kanyang opisina. Tristan, uuwi ka sa inyo bukas, di ba? At babalik ka rin sa office agad, tama? Malambing na sabi ni Zinia. Tumango naman si Tristan. Oo, magpapakita lang. Ako kila mama at papa. Syempre 3 araw din. Akong nawala eh. Tumango naman si Zinia. Okay sige. Hintayin kita sa office. Pumunta ka na lang sa office ko. Ha? Ngumisi naman si Tristan. Okay sige. Pero parang may balak ka yata sa aking gawin sa opisina mo. Hamaban naman ang nguso ni Zinia. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Wala akong balak sa iyo. No. Ikaw, ha kung ano-ano na namang kalokohan. Ang pinag-iisip mo. Gusto lang kitang makasama. Sa office kaya gusto kong pumunta ka doon, saad. Ni Zinia sabay irap. Natatawang tumango si Tristan at saka ipinag sandok na ng pagkain ng dalaga. Masaya silang kumaing dalawa. Pinagmamasdan ni Tristan si Zinia. At sa loob-loob niya, parang ayaw na niyang matapos ang araw na kasama niya ang dalaga. Kinabukasan, inihatid na muna ni Tristan si Zinia sa opisina nito bago siya umuwi saglit sa kanila. Naabutan niya doon si Susana na kausap ang kanyang ina. Tumaas ang kilay nito nang makita siya. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi dito. Mukhang sinusulit mo talaga ang mga araw na kasama ang babaeng yon, mahinahon ngunit gigil na sabi ni Susana. Blankong tumingin sa kanya si Tristan. Wala ka na doon, Susana. Napag-usapan naman natin ang isang buwang palugit, di ba? Ilang linggo na lang ay ikakasal na ako sayo. Ano pa bang hindi mo maintindihan doon? Hindi na lang umimik si Susana. Sa halip ay nagpaalam na siya sa mga magulang ni Tristan at saka umalis na rin. Hinawakan si Tristan ng kanyang ina sa braso. Napatingin si Tristan sa kanyang ina. Anak, patawarin mo sana ako kung wala akong magawa. Na pati kalayaan mo ay naapektuhan. Kung mayaman lang sana kami ng papa mo, hindi ka na makakasal sa babaeng yun. Alam ko naman na hindi mo siya mahal at napipilitin ka lang sa kanya. Patawad talaga, anak, malungkot na. Sambit ng kanyang ina. Bamantong hininga naman si Tristan. Hayaan niyo na po, mama. Ginasto ko rin naman pong mailigtas sila papa at ang kapatid ko. Ayaw kong mawala sila sa atin. Kaya hanggat may paraan, sinunggaban ko na. Hayaan niyo na po, matanda na rin naman ang babaeng yun. Baka mamatay din kaagad yun. Humingang malalim ang kanyang ina. Pero, anak, mahal mo na ba ang amo mo? Mahal mo na ba si Zinia? Napayuko si Tristan at saka mabagal na tumango. Opo, mama. Mahal ko na po siya. At mahal na rin niya po ako. Sa totoo nga lang ay masakit po para sa akin na sandaling panahon na lang ay hindi ko na siya makakasama pa. Na ilang linggo na lang ay matatali na ako sa taong hindi ko naman gusto. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa pagpapakasal mo? Umiling si Tristan. Hindi po, mama. Dahil mas gusto ko pong mas ulit ang mga araw na magkasama kami. Sa huli ko na lang sasabihin sa kanya. Magpapaalam na lang po ako sa kanya ng maayos. Ipapaintindi ko sa kanya ang lahat. Huwag na po kayong mag-alala, mama.
Kaya ko na. Po ito. Niyakap si Tristan ng kanyang ina. Awang-awasa. Kanya ang kanyang ina ngunit wala naman itong magawa. Humingang malalim naman si Tristan. Nag-asikaso muna siya sa mga kapatid niya bago nagpunta sa opisina ng dalaga. Napangiti si Xenia ng makarinig ng katok mula sa pinto ng kanyang opisina. Excited siyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang gwapong mukha ng binata. Inilap ni Tristan ang pinto at saka siniil niya kaagad ng halik si Xenia. Halik na animoy sabik na sabik. Bawat galaw ng labi niya ay sinusundan ni Xenia. Kapwa. Sila naghahabol ng hininga ng maghiwalay ang kanilang mga labi. Kumusta naman ang pagdalaw mo sa inyo? Nagalit ba ang mga magulang mo sa iyo dahil ilang araw kang hindi umuwi? Baka nagalit sa akin ang mga magulang mo dahil ilang araw ka sa bahay. Nakakahiya naman sa kanila. Nagalit ba sila sa akin? Kinakabahang tanong ni Xenia sa binata. Umiling si Tristan. Hindi loko. Hindi naman sila. Basta magagalit sa'yo. Hindi naman na ako batang nawala ng ilang araw sa bahay. Asikaso lang. Ako saglit sa bahay bago ako nagpunta dito kaya medyo natagalan ako. Ngumiti si Xenia. Ayos lang no. Naintindihan naman kita. Kahit na sobrang excited na talaga akong makasama kang muli. Boring na boring nga. Ako dito sa office habang hinihintay ka eh. Nakangiting pinagmasdan ni Tristan ang mukha ni Xenia. At pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap si Xenia. Natawa naman ng mahina ang dalaga. I love you, Xenia. Mahal na mahal kita. Sambit ni Tristan kasabay ng pangangilid ng kanyang luha. Matamis na napangiti si Xenia. I love you too, Tristan. Mahal din kita, sambit niya at mas hinigpitin pa ang pagkakayakap kay Tristan. Kabanata 75. Lumipas ang 2 linggo, dumating na ang araw ng kasal ni Tristan. Mugto ang mata ni Tristan dahil buong magdamag siyang umiyak. Tuloy na talaga ang kasal nilang dalawa ni Susana. Mabagal siyang bumangon sa kanyang kama at saka nagtungo sa banyo upang maghilamos. Mamaya pa ang kasal nila kaya may oras pa siya para magpaalam kay Xenia. Naghilamos si Tristan at saka sinuot ang pinakamaganda niyang damit bago nagtungo sa bahay ni Xenia. Hi, Tristan. Napakagwapo mo naman ngayon. Ay hindi pala. Palagi ka namang gwapo. Masayang sambit ni Xenia sabay patakbong lumapit kay Tristan. Niyakap niya ito at saka mabilis na hinalikan si Tristan. Kumunat ang noo niya nang mapansin niyang malungkot si Tristan. Hinawakan niya ito sa pisngi. Tristan, ayos ka lang ba? Bakit parang ang lungkot mo ngayon? Anong nangyari sa iyo? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Huwag mong solohin, nandito ako para damayan ka sa problema mo. Malambing na, sabi ni Xenia. Humingang malalim si Tristan habang nakatingin lang kay Xenia. Pinilit niyang ngumiti. Hinaplos niya ang buhok ni Xenia. Habang si Xenia naman ay nagtataka sa kanya. Tristan, magsalita ka naman dyan. Nag-aalala na ako sa iyo eh. Ano bang problema mo? Magsabi ka sa akin dahil baka makatulong ako. Aalalang sambit ni Xenia sabay hawak sa kamay ni Tristan. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Huwag na huwag mong hahayaan ang puso mo na madurog ng isang lalaki. Pilan mo ang lalaking mamahalin ka hanggang dulo. Pilan mo yung mahal ka araw. Malungkot na sambit ni Tristan. Kumunat naman ang noo ni Xenia. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan, Tristan? Ayos ka lang ba? Ikaw ang gusto kong pilan. Bakit ba ganyan ka? Kung magsalita, Xenia, magre-resign na ako bilang driver mo. Simula sa araw na ito, hindi na ako ang driver mo. Maghanap ka na ng bago, sambit ni Tristan sabay. Yuko. Nagsalubong ang kilay ni Xenia at saka nahampas sa braso si Tristan. Hoy ano ba? Ano bang problema mo? Anong magre-resign ka? Diyan. Hindi pwede. Ayoko. Ikaw lang ang driver na gusto ko. Ikaw lang at wala nang iba dahil ikaw lang ang gusto kong makasama araw-araw kaya. Bakit ka magre-resign? Inis na sabi ni Xenia. Tumangala si Tristan upang pigilang maiyak. At pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Xenia. I'm sorry, Xenia. Pero hindi na pwedeng ako. Maghanap ka na ng bago. Muling hinampis ni Xenia si Tristan sa braso. Sa mga oras na yon ay maiiyak na siya. Naiiyak na siya sa inis. At bakit hindi pwedeng ikaw? Anong maroon? Ha? Sumagot ka. Pasiga na sabi ni Xenia. Dahil ikakasal na ako. Hindi na tayo pwedeng magsama pa. Patawarin mo ako, Xenia. Mahal na mahal kita. Pero hindi tayo pwede. Hindi na ako pwedeng umatras pa sa kasal na ito. Wala akong choice kundi ang magpakasal. Alagaan mo ang sarili mo, ha?
Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa sandaling panahon na nakasama kita. Hinding-hindi kita makakalimutan, Zinia. Ikaw ang unang babaeng minahal ko. Tandaan mo yan. Pero siguro, hanggang dito na lang tayong dalawa. Salamat. Dahil pinagtagpo tayo. Araw-araw kong aalalahanan ang mga araw na kasama kita. Sambit ni Tristan kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mata. Napaawang ang bibig ni Zinia. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Isa-isang agad sa ang butil-butil na luha sa kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Ay ikakasal ka na. Iwan mo na ako. Liwan mo na akong mag-isa. Lumuluhang wika ni Zinia. Mariing napapikit si Tristan at saka niyakap ng ubod ng higpit ang dalaga. Wala akong choice. Zinia. Gustuhin ko mang hindi magpakasal pero wala akong magagawa. Salamat sa lahat, Zinia. Mahal na mahal kita. Kumalas ng yakap si Tristan kay Zinia at saka tumalikod na. Pero agad siyang hinabol ni Zinia. At saka niyakap ng mahigpit mula sa kanyang likod. Mas lalong napaiyak si Tristan. Durog na. Durog ang puso niya. Habang si Zinia naman ay napahagulhol na habang yakap siya. Huwag kang magpakasal, Tristan. Huwag. Please. Tristan. Huwag. Huwag mo akong iwan. Mamakaawa ako. Garalgal ang boses na sambit ni Zinia. Pinahid ni Tristan ang kanyang mga luha. At pagkatapos ay pilit na inaalis ang pagkakayakap sa kanya ni Zinia. At nang maalis niya ang braso ni Zinia na nakayakap sa kanya, hinarap niya. Ito, Zinia. Wala akong magagawa. Patawarin mo. Ako. Kalimutan mo na lang ako. Isipin mo na lang na isa akong bangungot sa buhay mo. Pero ako, hindi kita kalilimutan. Tandaan mo yan. Mananatili ka sa puso't isipan ko. Muli, patawad at paalam. Hanggang dito na lang tayo. Mahal na. Mahal kita, pero paalam, umiiyak na sambit ni Tristan sabay carry pa ng takbo. Agad na pumara ng sasakyan si Tristan at saka sumakay doon. Umiiyak na humabol sa kanya si Zinia hanggang siya ay madapa. Hindi na nagawa. Pangtingnan pa ni Tristan si Zinia. Habang si Zinia naman ay iyak ng iyak na nakatingin sa papalayong sasakyan na sinakyan ni Tristan. Hindi niya alintana ang sugat sa kanyang braso at tuhod. Mula sa kanyang pagkakadapa, mas masakit ang nararamdaman niya ngayon. Parang dinurog ang kanyang puso ng pino. Sumisikip na rin ang kanyang dibdib kay iyak. Hanggang sa tumayo siya. Lahat naglakad patungo sa kanyang bahay. Kailangan niyang puntahan si Tristan upang pigilan ang kasal nito. Samantala, pagkarating ni Tristan sa kanilang bahay, nandoon na si Susana na kanina pa naghihintay sa kanya. Tila wala sa wisyo si Tristan na naglakad papasok sa kanilang bahay. Malungkot ang mga mata ng kanyang ina at kapatid na nakatingin sa kanya. Alam kasi nito na hindi talaga nais na magpakasal ni Tristan. At alam ng ina ni Tristan na umiyak siya kagabi, gising kasi ito. At gustong patahanan ang kanyang anak ngunit nanatili na lamang siyang tahimik. Saan ka ba galing, ha? Kanina pa kita hinihintay. Inis na sabi sa kanya ni Susana. Hindi umimik si Tristan. Nakayuko lamang siya at nakatikom ang bibig. Napansin naman ni Susana ang pamumula ng mata ni Tristan na halatang umiyak ito. Pasimpleng nakuyam ni Susana ang kanyang kamao. Alam niya kasing nagtungo na naman si Tristan sa bahay ni Zinia. Marahil ay nagpaalam ito sa dalaga. Sumakay ka na sa sasakyan dahil aayusan ka pa. Hindi tayo pwedeng mahuli sa simbahan. May sasakyan na nakahanda para sa pamilya mo. Papunta doon. Kailangan ka ng bihisan at ayusan. Kalmadong sambit ni Susana at saka nauna nang naglakad. Parang robot na naglakad si Tristan patungo sa sasakyan ni Susana at saka sumakay na doon. Nakatulala lamang siya at iniisip si Zinia. Hindi niya mapigil ang maiyak. Habang si Susana naman ay napabuntong hininga na lang bago pinaandar ang sasakyan. Mabilis ang mga pangyayari. Matapos maayusan ni Tristan at masuotan ng pangkasal, dumiretso na kaagad sila sa simbahan. Tanging pamilya lang ni Tristan ang bisita niya doon habang si Susana naman ay nandoon ang iba niyang kapatid at mga kaibigan. Nagdidiwang ang loob ni Susana habang naglalakad palapit sa altar. Habang si Tristan naman ay gusto nang maglaho. Tumulo ang luha niya sa kanyang mga mata. Na akala ng pamilya at kaibigan ni Susana ay naiiyak si Tristan sa tuwa. Dahil ikakasal na siya kay Susana. Pero ang hindi nila alam, naiiyak si Tristan sa sobrang lungkot at pait na kanyang nararamdaman. At nang makalapit na sa altar si Susana, napangiti na lang ito ng matamis. Wala siyang pakialam kung umiiyak man sa pighati si Tristan. Ang mahalaga ay ikakasal na siya kay Tristan.
Susana Bartolome. Tinatanggap mo ba na iyong kabiyak si Tristan Cuevas bilang iyong kabiyak? Tanong ng pari kay Susana. Matamis na ngumiti si Susana. Yes po, Father. Tinatanggap ko po siya bilang aking kabiyak. Bumaling ang pari kay Tristan. Tristan Cuevas. Tinatanggap mo ba na iyong kabiyak si Susana? Bartolome. Hindi ka agad nakasagot si Tristan. Blanco lang. Ang isipan niya. Nangunot ang noo ni Susana kaya. Siniko siya nito. Nagulat naman si Tristan. Yes, po Father. Tinatanggap ko po, nauutol. At napipilitan niyang sabi. Napangiti naman si Susana. Sa mga oras na iyon. Pakiramdam niya ay nagtagumpay na siya. Habang sa kabilang banda naman, kung saan. Saang simbahan nagpunta si Zinia bago niya. Matagpuan ang simbahan kung saan ginanap. Ang kasal ni na Tristan at Susana. You may now kiss the bride. Tila isang nakabibinging salita iyon para kay Zinia. Nakita niya kung paano hapitin ni Susana si Tristan para halikan ito. Aga saang masaganang luha ni Zinia habang nanginginig. Ang tuhod na nakatayo sa labas ng simbahan. Huli na siya. Kasal na si Tristan. Napahawak siya sa kanyang dibdib na naninikip. Nahihirapan siyang makahinga. Napansin naman ni Tristan na may tao sa labas ng simbahan at nakita niya si Zinia kaya nanlaki ang mga mata niya. Zinia. Banggit niya sa pangalan ng dalaga at akmang pupuntahan ito. Ngunit agad na nagtungo si Zinia sa kanyang sasakyan at pinaandar ito paalis. Hindi na siya nahabol pa ni Tristan. Napaluhod na lang sa labas ng simbahan si Tristan na ngayon ay lumuluhang. Nakasunod ng tingin sa papalayong sasakyan ni Zinia.